Okay, mapagpalang araw po. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po ihahawit sa Panginoon Diyos. Ito po ang ating ahawitin na meron po kaming kopya na aming babasahin, ikakanta. Kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Kay Buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kawahay kawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga kay ika'y walang walang katulad, katulad. Tunay may nga nga'y ika'y di nagbabago. Mabuti Mabuti ang ang Diyos Diyos. sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, Lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. ang iyong kaaway kawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo, ito po ang aming buhay bilang tao. Salamat po, samahan kami ng iyong Santong Espiritu, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Bagong taon, bagong buhay. Sabi nga nila, na kantin. kalendaryo lang nagbabago, pero mukha natin siya pa rin. Totoo naman talaga yon. Opo, ang tao po nagbabago yung kalendaryo, pero yung mukha ng tao, ewan ko. Hindi na invento, paano mabago? Ma-transform, parang transformer. Sige, bagong taon, bagong pag-asa, bagong pag-aaral ng mabuting balita. Ang ating po ngayong titignan yung sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Efeso, na kung saan ang sabi niya, meron po siyang tinukoy dito iwan na ang inyong dating pamumuhay. Yan. Iwan na po yung dati. Sabi nga nila, past is past. Yan. Kailangan titingin tayo sa future. 1-4. Yan. Tatayo ko sa babasahin mo sa Biblia sa Efeso chapter 4 verse 17. Ang title nito, ang bagong buhay kay Kristo. Yan, bagong buhay. Efeso chapter 4 verse 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yan. Yun ang ating 17, 18, Opo. 19, 19. 20. Hanggang 24. Baka naman yun, parang hindi kayo nagkakatisigan. 24. Yan. Efeso. Yan. Diyan po tayo ngayon mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Alam nyo, yung
o sinasabi ng tao nagbabago kalendaryo, totoo naman talaga yan. Kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung luma. Kasi pag ginamit mo yon, magkakaroon ka ng problema. Bawa, nag-i-issue ka ng cheque. Ano yon? Wala na. O nag-i-issue ka ng resibo. Ayan, wala na. Mga expire na yung inano mo, kahit nasabihin mo pa, ay hindi po. Ang petsa mo yung taon pang nakaraan eh. Kailangan bagong taon na, bagong buhay, at bago ang kalendaryo. Yan. Dito po tayo ngayon sa sentro sa turo at aral ng ating apostol na si Pablo, yung buhay sa ang bagong buhay kay Kristo. Yan. Sige, tatayo boss, pag nakita nyo po ano? Yan lang. Bagong buhay kay Kristo. Opo, yan. Tama-tama po. Babasahin na po. Sige, tayo boss, basahin mo. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y maging alipin ng kalayaan at wala silang kahiyan. Wala na silang natuba kundi bawang kalaswan. Hindi ganyan ang natutuhan nyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ng aral ni Jesus at natutuhan na ninyo katotohanan sa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay o barilin ninyo yung dating pagkatao at nasisir dahil sa masamang pananasa. Magbago na kayo ng diwan at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ang yung buong pagkatao na nilikha larawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayos sa katotohanan. Yun. Maliwanag, sabi ni Pablo, ano? Yang buhay natin, anong sabi niya? At dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Yan. Dati po kasi yung creation natin, pansinin niyo po yung creation natin, ano? Napakaganda. Bakit sinabi ni Pablo na isuot ay ang bagong pagkatao? Ito. Sa creation po kasi, nilikha tayo ng Diyos. O tatayo ko sa Genesis. Tignan natin ang paglikha ng Diyos sa atin. Kung gaano kaganda. Pero, nasira yon ng kasalanan. Opo, Genesis 1:26, 27. Tignan natin dyan. Diyan kasi yung creation, ano? Kung paano tayo nilikha ng Diyos. Na sinira ng kasalanan. Kaya ngayon, sa bagong tipan, sabi niya, isuot ninyo. May utos. May utos. Kaya yan, ano? Ayan. 26, 27. Genesis po, Genesis chapter 1. Tingnan natin yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Maganda po yung pagkalikha sa atin. Ay, chapter 1. Opo, ng Panginoon Diyos. Na sinira ng kasalanan. Sinira ng Diablo. Ika nga.
Kaya kailangan doon po tayo magbalik. Magbalik tayo sa creation, ano? Yung sinira ng kasalanan. Kaya Sa bahay. Hanggang muna ako sa bahay. Genesis 1:26. opo, 27. Yan, pag nakita mo Tatay Ogos, pakibasa niyo po. Yan po si Tatay Ogos, ano? Tignan niyo po. Hindi nagsasalamin po yan. Pero nakakabasa pa. Ulit mo ah. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, nilikhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wagis, sila ang namamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilang nga ang Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. Yun lang ata. 27 po. Magmahalan, karami kayo at Ito po, 27. ayun, Nilalang. nilalang mga Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. O yun lang po. Punta kayo sa 31. Sa dulo, sa 31. Yan. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyan, lumipas ng gabi at sumapit ng maga ayon ang ika-6 na araw. Amen. Ayun. Yung pagkalikha sa atin ng Diyos, perfect po yun. Nilikha tayo sa lawang isa't larawan ng Diyos. Perfect. Kanya lang, nung pumasok po yung masama, si Satanas, yan, doon na po nasira ang ginawa ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, yung buhay nating dati, ubarin na, sabi niya. Yung buhay na itinanim ni Satanas sa atin, yun po ang alisin natin sa ating buhay kasi bagong taon na. Kasi pag sinabing bagong taon, kailangan magbago ka na rin, kaibigan. Hindi yung mananatili ka pa rin sa dati mong pamumuhay. Yung pinabasa ko kay Tatay Ogos, ito, ulitin natin. Tatay Ogos, balik ka uli sa Efeso, chapter 4. Basahin nyo lang po yung Efeso chapter 4:22. Yun lang po. Yun lang ang ibabasahin mo, Tatay Ogos. Yan. Yung binasa nyo po kanina. Efeso, lumampas na po. Sige pa. Ha? Yung 4:22.
Iwanan nyo ang dating pamumuhay, ubarin ninyo ang iyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Ayan. Sabi ni Pablo, ubarin. Yung pinahuubad niya, yung dating pagkatao. Ito po yung sinalot ni Satanas. Ito po yung mapapahamak. Kaya sabi ni Pablo, tanggalin nyo na yan. Kaya kailangan po, kada taon, merong nababago sa atin. Hindi po yung taon-taon. Kung ano ka dito, sa susunod na taon, ganun ka pa rin. Walang nangyayari pagbabago. Kailangan meron po. Kailangan meron. Unti-unti, baguhin nyo pagkatao natin. Kung ano yun na pagkatao nating nasisira, sabi ni Pablo, yun ang ating ubarin. Ano yun? Yung pinunlan ni Satanas sa atin, yung kasalanan. Alam niyo po, yung kasalanan, yan po ang inaatulan ng Diyos. Tayo, mga tao, hindi tayo inaatulan ng Diyos. Mahal nga niya tayo eh. Tingnan niyo po, ano? 1, 3, 16, 17, Tatay Ogos. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos kung di mahal tayo. Inaayos lang po ang buhay natin. Kasi po sinira nga ng kasalanan dahil sa kagagawan ni Satanas. Ano po? Kaya mas maganda kada bagong taon, nagbabagong taon, meron ka nababago sa buhay mo, kaibigan. Hindi yung 1, 3, 16, 17. Hindi yung gano'n. Paulit-ulit na lang. Gano'n, halimbawa, adik ka ngayon. Sa susunod na taon, adik ka na naman. Sa susunod na taon, adik ka na naman. Hindi naman po pwede yung gano'n. Puro ka adik. Kailangan magtanggal ka naman. Sabi ni Pablo, hubarin. Anong isusuot mo? Yung bago. Ano yung bago? Yung turo taral ng ating Panginoong Yesus, doon ka ngayon. Yun ang bago. Dati hindi mo ginagawa. Nung maaralan ka, yun ang gagawin mo. Ano? Ganyan po yun, ano? Kailangan makita po yung pagbabago natin. Basahin pa. Opo, sa 1, 3, 16, 17. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya binigay niya ang kanyang isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan na parusa sa sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Amen. Kita nyo po, hindi tayo parurusahan ng Diyos kasi mahal niya tayo. Pero gusto ng Diyos, magbago tayo. Pag hindi tayo nagbago, ay yun ang delikado. Inuutosan na nga po tayo, ubarin yung dating pagkatao sa ayaw mo pang ubarin. Yun ang, kaya, kung mapaparusahan ka man, kaibigan, dahil sa ayaw mo sumunod. Pero hanggat nabubuhay ka, madadama mo yung pag-ibig ng Diyos. Paano? Pag sumikat ang araw, masama at mabuti man, nakikinabang sa sikat ng araw. Pag umulan, nakikinabang, masama ka man o hindi, nakikinabang ka. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Lahat pantay-pantay. Pero iba rin po yung inuutosan tayong ubarin. Ang alin ang ubarin, yung dating pagkatao, kasi yun po yung aantong sa kaparusahan. Ano po? Yun yung pagkatao na natin nasisira, ang sabi niya. Di po ba mas maganda kung lagi kada taon meron nakikitang pagbabago sa buhay natin? Hindi yung taon-taon na lang, ganyan ka na lang, puro ka na lang ganyan. Walang pagbabago. Kaya ang buhay po natin, kung isa sabi nila, ano ba ito? Isang taon na naman nawala. Isang taon na naman nawala. Paano hindi puro wala? Kaya nyo po sumunod kasi sa Diyos. Alam nyo, pag susunod kayo sa Diyos, eto, ano sabi ni Pablo?
Akala nyo ba magiging ano kayo? Magiging salat kayo? Hindi po. Tignan natin yung sinasabi ni Pablo sa isang talata po, ano? Tignan natin, ano? Hinahanap lang natin. Tatayo ko sa Pilipos chapter 4 po. Pakibasa niyo. Tingnan niyo po yung pagsunod sa Diyos. Kaya kung minsan po, alam nyo, kung bakit ang tingin ninyo sa buhay ninyo parang ganito, ganyan, para bang walang Diyos, hindi kayo mahal ng Diyos, hindi, mahal kayo ng Diyos. Ang problema lang, kayo. Yun ang totoo na. Kayo may problema. Hindi ang Diyos. Sipin mo, pag nagpasikat ng araw ang Diyos, nakikinabang ka sa sikat ng araw. Oh, sipin nyo po, masama ka man mabuti, pareho kayo nakikinabang. Ganun lang po yun. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Oh, tignan natin. Filipos 4:9. Pagkatapos pupunta po kayo sa 19. Tignan nyo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya kailangan, ubarin na po yung dati nating pagkatao, yung ugaling masama. Kayo naman po nakakaalam kung anong ugaling meron kayo. Eh di ubarin nyo na po yung masama. Ganun lang po kasimple yun. O, binigyan kayo ng kaisipan ng Diyos, alam niyo yung masama at mabuti. Eh di bitawan na po yung masama, ang gawin yung mabuti. Hindi po ba, nung araw mayroong orasyon sa telebisyon, sa radyo. Anong sinasabi nun? Itapon ang masama, pulutin ang mabuti. O merong ganyang orasyon po nung araw, si Pahingyabot. Yung alas 6. Nung bata ako, naririnig ko po yun. Oh, nakita mo, Tatay Okos? 4-1. Filipos 4:9. Ay, 9. At saka 19 lang po. Yun lang po. Pagkatapos yung basahin yung 9, basahin nyo po yung 19. Yan. Basahin na. Basahin. Oh, sige po. Isinagawa ninyo lahat ng iyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa ngayon, nasa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. 19 po. Tuloy kayo sa 19. At buhat sa hindi maubos ang kayamanan ng Diyos. Ibinigay niya lahat sa inyo kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Amen. Ayan, nakita nyo? Nasulat ni Pablo. Oh. Isagawa ninyo. Alin ang isasagawa po natin? Sa ating bagong pagkatao? Oh. Ano sabi ni Pablo? Isagawa ninyong lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig. Yun. Isagawa. Mahirap po ba yun? I-apply natin sa ating buhay. Lahat ng ating narinig na haral ng ating Panginoon na tinuro ni Apostol Pablo. Hindi po mahirap yun. Nasa tao po yan. Kaya, huwag po kayong magreklamo. Kasi ang sabi ng tao, pagka dumaranas sila ng konting kahirapan, iba't ibang mga ng buhay, para kasalanan ng Diyos. Ang may kasalanan, kayo po, tayo, ang may kasalanan. Sabi na nga, isagawa. Pag sinabing isagawa, gawin mo. Gawin natin. O mahirap po bang gawin yan? Di sinabi ng Diyos na magbuhat ka ng tren. Wala naman sinabi, buhatin mo muna ang tren bago kita pagpapalain. O magbuhat ka ng truck. Yung ating natututunan. Yan po ang ating isa pamuhay araw-araw. Yun ang buhay na pagkatao kay Kristo. Kailan yon? Nung marinig natin ang aral ni Kristo.
Tandaan nyo ha, perfect ang gawa ng Diyos sa atin. Wala tayong kapintas-pintas. Pero nang pumasok po yung kasalanan, nagkawindang-windang ng buhay natin. Nagkawindang-windang na. Kaya ang utos ngayon ng ating Panginoon Diyos, yung ating narinig, natutunan, isagawa natin. Kapag ginawa mo yun, ang unang mararanasan mo ay kapayapahan. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Ano pa? Lahat ng pagpapala ng Diyos ibibigay po sa atin. Lahat. Yung huling nabasa ni Tatay Ogos, sige nga Tatay Ogos, muli mong basahin ngayon, yung 4:19. Anong sabi ni Apostol Pablo doon? Si Pablo po, apostol ng Diyos sa mga entil. Tayong Pilipino, entil tayo. Kaya, kung paniniwala natin si Pablo, paniniwala natin si Jesus, paniniwala natin ang Diyos. Sapagkat yung aral dala ni Pablo, hindi po kanya yun. Galing po sa Diyos yun, galing kay Jesus. Pilipos 4:19, Tatay Ogos. Yan, tingnan po ninyo, sinabi ni Pablo. Hindi po nagbibiro si Pablo. Totoo yan. 19. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Binigay niya sa lahat ang iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yeah. Kita nyo? Lahat ng ating kailangan. Hindi maubos Oh, na kayamanan. biyaya ng Diyos po yan. Diyan mo mararanasan ngayon yung biyaya ng Diyos. Yan problema po, puro kayo reklamo, puro tayo reklamo. Anong mangyayari kung reklamo ng reklamo? Di sumunod na lang tayo. Yan mag-isa gobyerno po, sabi ng gobyerno, pag hindi kayo susunod, hindi kayo bibigyan ng ayuda. Ngayon, ang pinag-uusapan, ang mukha na lang daw ayuda yung mga tao. Nabubuhay daw sila sa ayuda. Kada kwento nila, anong ayuda? Anong ayuda? Ayuda na lang po narinig mo sa tao. Wag po. Kaya nga sabi ng iba, wag mong bigyan ng ayuda ang tao, bigyan mo hanap buhay. Alam niyo po, nung araw, sabi ko, lumalapit din ako sa isya ng gobyerno nung araw, sabi ko, kailangan ko po trabaho ako para mabuhay ko yung pamilya ko. Ganon ang sinasabi ko. Hindi ko kailangan yung anuman, gusto ko trabaho ako. Ang problema, hindi po nila ako nabibigyan ng trabaho. Pero biyaya ng Diyos, ito po. Yung sinasabi ni Pablo na yung hindi naubos na biyaya ng Diyos, yun, karanasan ko po yun. Amen. Yun po yung maganda. Kaya yung ating pong natutunan, yung ating naririnig, yung ating tinanggap, dahil dapat isagawa natin po yan. Tandaan po ninyo, ang Diyos po, pag nangako, eto, uli na lang. 23:19 ang bilang. Panguli, Tatay Ogos. Bilang 23:19. Yan, 23:19 po. Tingnan natin ang pangako ng Diyos. Opo. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano man sabihin niya ang kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ayan. Kita nyo po? Ano yung bota? Yung pangako ng Diyos, kanyang tutuparin. Dito ka. Diyos po yun eh. Kaya lahat ng pangako ng Diyos, tutuparin ng Diyos yan sa atin. Yung ating pong narinig, natutunan, tinanggap, gawin natin. Sabi ni Pablo, isagawa ninyo, sabi niya. Ang alin?
yung ating natutunan. Kapag ginawa mo yon, ano sabi ni Pablo? Magkakaroon ka ng kapayapaan at ano pa? Grasya na walang hanggan na grasya. Unlimited. Ayan. Sige, hanggang dito na lamang po. Tayo ngayon ay aawit naman ng Diyos ay pag-ibig. Yan. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang Lord natin, di mapapawi kailan kailan taman sa puso'y sa diway, tayo isa lamang kahit na tayo tayo magkawalay. pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, Magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y buyo ay huwag huwag limutin na may may Diyos Diyos tayong nagmamahal nagmamahal amin. sa Sa ating ating pagsuyo, pagsuyo ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang ang siyang sumako sumako sa sa hati bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan, At kung tayo'y bigo, ay huwag huwag limutin na na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Tulungan mo po kami lahat ng aming natututunan sa aming Garden Bible Study, na sana po ay may sagawa namin sapagkat yun ang inihingi ng iyong kautusan. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa ngayon na nakasalo namin dito sa Garden Bible Study sa tahanan ni Tatay Yogos at Nanay Claring. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, bigyan ng payapat na ibig na tulog, O Diyos. Ingatan mo po yung lugar nila at gisingin sila sa araw ng bukas, taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good. All the time. All the time. Amen. Amen. Very good. Isa lang ang kailangan, kaibigan. Like. Share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share din po kayo. Ano? Malay ninyo. Pag na-share ninyo ito pala yung kailangan ng inyong mga nasisharean. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us po. Bye.